And I'm back. So ano to, parang follow-up video lang naman to noong Tuesday kung saan binatikos natin yung nangyari kay Atty. Winona. Yung Atty. Winona na yan, sa lahat ng abogado, yan ang nadisgrasya sa kaso, anak ng puta. Ano nakakita? Siya yung abogado, siya tinira ng hinete. Di ba? Parang siya tinuro, ikaw abogado, hindi man lang napagtanggol ang sarili. Ano ba yan, Atty. Winona? Attorney ka pa naman. Well, anyway, so siyempre nagreklamo tayo kay chairman. Mukha naman, sana, alam nyo, sabi ko nga papatikusin ko sila pag mali. Pero pag tama, ako yung magpapasalamat sa nila na naririnig nila tayo. So, ngayon po, tinanong ko kay chairman kung kailangan ko masumulat next week. Sabi niya hindi na, pero just the same, susulat pa rin ako sa komisyon kung saan questioning ko yung mga decision nila regarding this matter. Ang balita ko po, good news sa mananaya, parang meron na tayong hustisya mga kamit. Hustisya, kasi yun ang sinisigaw natin, hustisya. So, unang-una, balita ko, minotopropyo na nila yan. Si Saddam. Punta pangalan ba kasi Saddam pa? Pangalan pa lang Saddam na, wala nang gagawin kabutihan eh. Pilatin. Saddam. Sa dami-dami mong pinahirapan noong isang linggo. Grabe. So, balita ko, kasi muntik nga makapatay ng kabayo eh. Yung gumagano yung leg ng kabayo, parang aso na sa kasal. Diba? Romero Mati, hindi ko makakayog, yung maawat. So, medyo yun nang rinireklamo, hindi naman paniwala na uncontrollable yung kabayo, dahil kung uncontrollable yung kabayo, antimano, wala pa siyang history na uncontrollable siya. Walang history yan. Pangalawa, pag kung sinasalya mo yan at hindi mo inaawat, kung ako ang steward, di ba? Kung sinasalya mo yan, mga hinete pa yun. Kalokohan naman yung mga steward natin, mga hinete pa. Putang ina, napalundag sa papag yung mga steward ng PJC. Anak ng puta, napaniwala na si Atty. Winona may kasalanan. Abogado yun, hindi napagtanggol ang sarili. Sabi nung kabayo, anak ng puta, ano ba nang kasalanan ko dito? Ako patuloy ang hindi nakatakbo. Di ba? And anyway, so yun ang balita ko, namuto proprio daw yan. Pangalawa, parang itatakil na ni Chairman Relly yung ating hinaing na yung mga hineting na suspinde. Ewan mo nang pasakayin pending the appeal. Bakit kanyo? Alam nyo ba na si Saddam Pilapil pala, based on records, ay suspendido na pala kay Ginger Cat? Karamihan ng mga gumagawa ng kawalang yan, ay yung mga suspendido na. Gaya nila Amon, di ba? Kumbaga, nakakailang suspension bago nila So ngayon, sabi sa akin ni Chairman, mukhang pagkaaralan na nila at ipipresenta nila sa board na bibilisan na lang yung proseso. Let's say, nag-appeal ng Monday, di ba, hindi lang makakasakay ng Wednesday, Friday, pero weekends baka makasakay na. So, pabibilisin natin yung proseso ng appeal. So, hindi mo na sasakay. Tama yun. Ang balita ko pa, kaya parang napapasaludo ko kay chairman ngayon. Ha? At parang gusto talagang magbago na tulungan ng mga mananaya. Yung maliliit na gaya natin, na mga iyaking mananaya. Parang ang mangyayari yata, as of this morning, hindi ko alam kung tinanggal ng PJC yung dalawang steward na sorry, mga kaibigan ko yan. Yung mga stewards na naniwala sa paliwanag ni Saddam, or ang komisyon na mismo ang nag-revoke ng lisensya nila. Kasi yan po, sabi ko nga po, ang komisyon po ang naglilisensya sa mga steward. So sila po ang may control dapat dyan. Kung may mali sila nakita na gumagarapal na po ang mga steward, ang komisyon po pwede rin mag-act motu proprio. Akalain nyo napaniwala yung dalawang hinete pa. Napaniwala na yung kabayo pasandal. Kalokohan po yun. So, hindi ho katanggap-tanggap po sa atin. So, kung itong dalawang hinaing ko ay pinagbigyan ni chairman, which is marami pa. Diba? Yung 4-second rule.
Di ba? Tsaka yung drug testing. Yun na lang dalawang yun ng issue kasi pwedeng yung horse owner na ang may kasalanan o yung trainer. Di ba? Yung first second rule, yung pagbiyahe, yung horse owner, pipili na ganun o huwag lalagpas ng 4 seconds. O yung trainer na nagsasaksak ng pampatulog, inderal, o ano. Kaya kailangan maging operational yung ano. Pero chairman, kung totoo po ang balita na yung suspension po ay isi-serve na muna, magandang deterrent po yan. Sana magkaroon po kayo ng boto kasi siyempre lalaban ng mga hinete, paglalabanan ng hinete yan. Pagbigyan nyo naman muna kami. Di ba? Huwag kayong gumawa ng kasalanan huwag kayong gumawa ng isang kahindik-hindik na kasalanan para hindi kayo mamblema sa rule na yan. Pangalawa, di ba, yung stewards ay mukhang pininalize na nila. So, Chairman, saludo po ako sa inyo. Ito pa pala ho, ang gusto ko pong imungkahi. Imungkahi. Alam niyo pong fair is fair po ako. Tuta man ho ako ni Atty. Morales, tuta po ako ni Boss Elmer at ni Boss Sandy ng PJC. Pero tuta rin po ako ng taong bayan. Ako po'y humihingi sa pamunuan ng PJC naman po. Kasi kung ginawa na po ng komisyon ang trabaho nila na mutuo proprio at yung appeal i-hold nila. Nagawa na po ng komisyon ang kanilang parte. Mukhang nakalampag po natin si chairman. So si chairman ay nag-act, mukhang pagbibigyan ng maliliit na tao. Ang PJC po ay hinahamon ko naman po na magkaroon din po ng boto. Yung pamunuan po ng PJC na sana po i-ban si Saddam muna o yung connection kung sino man mag-imbestiga. Due process. Imbestigahan nila kung sino ba ang may kasalanan. Ito yung trainer ba? Yung may-ari ba? O yung hinete? Diba? Sulatan nila yung tatlo. Pag nahuli nila na ang may kasalanan ay trainer o yung hinete, iba nila. Ang kaya lang kasi, diba, parang napaka-lonely naman. Ang nakaban lang dyan yung isang vlogger. Baka kailangan naman may kasama na yung vlogger na yun maban. Kasi syempre, pwede niyang pagyabang yun na ako lang ban dyan. Eh pag dalawa na silang ban dyan, hindi na pwede pagyabang yun, di ba? So kailangan may maban po is either yung trainer at yung hinete. Ano po ang basya po nito? Ito sasabihin nyo naman, may kinikilingan po ako. Ang MMTCA po, through Atty. Narciso Morales, nung nag-ingay po ako about 2 years ago, alam naman po ng tao yan, napaaway pa ho kay Alvin eh. Nung nag-ingay po ako, may mga po dyan. Si Atty. Morales, pag binaboy ang karerahan niya, si Atty. hindi ho siya pumapayag. Diyan po ako, hats off kay Atty. Mag-report ka, bibigyan niya ng due process, na imbestigahan niya na totoo yun. Si Atty. Morales, ano niya yan, a-action na niya yan. Sana Boss Alan Abisabis ba o si Alan Castro po yung namumuno dyan sa PJC. Tito Sandy, kung nakikinig ko kayo, Tito Elmer, baka pwede niyo pong imbestigahan. Kasi ito po yung unang beses na pinakamalaking iskandalo po ng pagbabiyahe na nangyari po sa PJC. Alam nga naman po magbayad po kayo ng 5,000 sa mga yan, dumayo lang. Diba? May incentive ang mga trainer dyan eh, na nagbigay na ko kayo ng 5,000 para dumayo, para lang babuyin ang karerahan nyo. Eh parang ang PJCU kasi, nung bago magbukas ko yan, since inception niya nung November, wala pa hong gantong kaso ng pagbababoy eh. Ngayon pa lang ho, nagkaroon ng gantong pambababoy. So baka pwede ho sa pamunuan. Pero kung kailangan ko susulat po ako para imbestigahan yan. Di ba ho? So, nakikiusap po ako sa pamunuan ng PJC. Di ba, pakita nyo naman po na meron po tayong ngipin. Ayan o, sabi mo. Meron naman po tayong ngipin para pakita sa kanila na we mean business, di ba? Na hindi nyo pwedeng babuhin itong aming karanasan. Medyo maingay na po dito. Na we mean business, di ba? Dahil po, alam ko naman kaya po natin magsuspendo eh. Alam natin na kaya natin
mag yun, nagulo na po ako na kaya natin na patunayan sa kanila na cut mo nga muna.